Ma, kaya niyo po yan. Kung kailangan kong magtrabaho para makatulong, ayos lang sa akin. Kayo na ang naging magulang ko mula pa noong sanggol pa ako. Tinuring niyo akong tunay na anak at bilang pasasalamat, gusto ko rin ho kayong tulungan, Ma. Mahina at mangyak-ngyak kong sabi iyon habang hawak-hawak ang kamay ni Mama. Siya ang nagpalaki sa akin, ang umampot, ang nagbigay sa akin ng buhay na marangal. Fourth year college na ako noon, Sir Gimbal. Graduating. Konting tiis na lang. Sabi ko sa sarili ko, makakabawi rin ako kay Mama. Pero isang umaga, dumating ang balitang parang kumirot sa dibdib ko. May stage 4 cancer daw si Mama. Parang gumuho ang mundo ko. 3 taon pa lang ang nakakaraan mula noong pumanaw si Papa. At ngayon, siya naman. Sila lang ang pamilya kong nakilala. Ang sabi ng foster parents ko, inampun daw nila ako mula sa ampunan. Simula noon, hindi ko na rin nakilala ang tunay kong mga magulang. Hindi na kailangan, Angge. Malaki ka na. At alam naming magiging maayos ang buhay mo. Kung sakaling mawala man ako, tandaan mo, hindi mo kasalanan yon. Ang gusto lang namin, maging mabait ka at maging matagumpay ka sa buhay. Hindi ko napigilan ang luha ko noon, Sir Gimbal. Habang sinasabi niya iyon, ramdam ko na parang nagpapaalam na siya. Alam ko na matagal na anak na may sakit na ako. Ayaw ko lang sanang dagdagan pa yung iniisip mo. 1 taon na lang, gagraduate ka na. Huwag mo na kaming alalahanin. Nanginginig ang boses niya. Halos paus na. Hawak ko ang kamay niyang unti-unting nanlalamig. Ma, ayos lang sa akin magtrabaho. Magpuyat. Kahit anong hirap. Basta't kasama ko kayo. Pero, bigla siyang napapikit. Ma, gumising ka please. Hinawakan ko ang mukha niya. Nanginginig ang mga daliri ko. Huwag mo akong iiwan, Ma. Ikaw na lang po yung natitira sa akin. Wala. Tahimik lang. Hindi na siya gumagalaw. At doon ko naramdaman, muli na naman akong nag-iisa. Simula noon, parang nawala ang kulay ng mundo ko. Nagtrabaho ako, kahit anong racket, basta makaraos lang. Hinanap ko sa iba ang init ng pamilya, ang kalingang nawala. At doon ko nakilala si Ernel, ang unang lalaking nagparamdam ulit ng halaga ko. Babe, hindi ka ba napapagod? Tanong niya nang minsang nagkita kami sa labas ng pinagtatrabahuhan kong fast food chain. Nakakunot ang noo niya habang tinitignan akong pagod na pagod galing sa trabaho. Lagi ka na lang busy. Wala ka ng oras sa akin, babe. Pasensya na, babe. Kailangan kong magdoble kayod. Alam mo naman na mag-isa lang ako at kung hindi ako kikilos, sino pa? Wala na akong ibang aasahan. Alam ko naman yun. Pero kailangan mo ring magpahinga. Hindi ka naman superhero eh. Umaga, nag-aaral ka. Sa gabi, nagtatrabaho ka. Baka mapagod ka ng tuluyan yan. Pakinggan mo naman ako minsan, babe. Natahimik ako sandali. Nakatitig lang sa sahig. Bigyan mo ako ng ilang araw para pag-isipan, ha.
Umirap siya ng bahagya pero halata ang lungkot. Hanggang kailan pa, babe? Laging ilang araw. Kawawa naman ako. Wala na tayong oras sa isa't isa. Kung sa isang bubong na lang tayo nakatira, kahit papano kasama kita. Nakikita kita tuwing umuwi ka. Napatingin ako sa kanya. May punto siya pero Paano naman yung bahay namin? Wala nang titira dun. Paano yun ni Mama? Hindi ko basta-basta pwedeng iwan o ibenta na lang. babe, bahay lang yan. Pero ako, buhay mo na ako ngayon. Kailangan mong papiliin yung sarili mo. Hindi ko siya nasagot noon, Sir Kimbal. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung alin ba talaga ang sarili ko. Ang mga naiwan ng nakaraan o ang buhay na sinusubukan kong buuin ngayon. Saka na natin yan isipin, babe. Namimiss na kita. Alam mo ba yun? Bakit ba kasi ayaw mong pumayag? May ipon naman ako. May trabaho. Kahit hindi ka na mag-aral, mabubuhay naman kita, baby. Umiling ako. Pinipilit ngumiti kahit may kirot sa loob. Ayoko namang umasa lang sa'yo, babe. Saka, sabi ng magulang ko, kailangan ko makapagtapos. Iyon na lang ang natitirang bilin nila sa akin na kinakailangan kong tuparin. Sandaling natahimik si Ernel. Tumingin siya sa malayo. Tapos lumapit sa akin at hinawakan ng kamay ko. O siya. Pero sayang naman. Pumayag ka na please. Ako lang naman ang nakatira sa bahay. Wala na rin akong magulang kaya hindi mo kailangang mahiya. Gusto ko lang naman na makasama kita palagi. Napayuko ako. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko ng mga oras na iyon. Hindi ba masyado pang mabilis? Wala pa nga tayong 3 buwan. Tapos gusto mo na agad mag-live-in tayo? Ngumiti siya. Yung ngiting may halong lambing at pangungumbinsi. Saan ba ang patutunguhan ng lahat ng to, babe? Siyempre, sa huli magsasama't magsasama rin tayo. Hindi ba mas maganda kung maaga na nating simulan yun? Natahimik ako. Sa loob-loob ko, alam kong may punto siya. Matagal ko na siyang kakilala. Kaibigan ko na siya dati pa pero ngayon, parang siya na lang ang natitira sa akin simula nang mawala si Mama at si Papa. Si Arnel lang ang bumuo ng mga araw ko. Kaya minahal ko na rin talaga siya. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko sa mga mata niya ang sinseridad. At sa sandaling iyon, parang naniwala akong kaya naming buuin ang mundo namin kahit kaming dalawa lang. O sige na nga, babe. Pero, tulungan mo ako mag-impake, ha? Talaga ba, babe? Sigurado ka? Oo, pero dahan-dahan lang tayo, ha? Ayokong may pagsisihan tayo sa bandang huli. Promise, babe. Magiging maayos to. Magtiwala ka lang sa atin. Ramdam ko yung init ng yakap niya. Yung pakiramdam na matagal ko nang hinahanap mula pa noong mawala si Mama. At sa loob ng yakap na yon, akala ko sa wakas, may tahanan na ulit ako. Isang gabi, may inuman sa labas ng bahay. Mga kaibigan niya. Puro lalaki. Halak-hakan. Sigawan. Amoy alak. Nasa kwarto ako noon. Nagre-review para sa nalalapit na exam. Pero bigla siyang sumilip sa pinto. Babe. Ano yun? Pakiluto naman ako ng pulutan, oh. Ayokong mapahiya sa mga tropa ko. Alam mo naman, sanay yan na may handa kapag dito umiinom. Napatingala ako. Arnel, may exam ako bukas. Kailangan ko mag-aral, babe.
Sandali lang naman, baby. Konti lang. Hindi naman yung buong lechon ang ipiprito mo. Adobo lang. Sige na. Napabuntong hininga na lang ako. Sa totoo lang, pagod na ako noon. Pero tumayo pa rin ako. Naisip ko, baka nga totoo ang sinasabi niya. Baka gusto lang niyang ipagmalaki ako sa mga kaibigan niya. Pero hindi na rin ako lugi. Pinatigil niya ako sa pagtatrabaho para makapokus sa pag-aaral ko. Habang niluluto ko ang adobo, naririnig ko ang tawanan sa labas. Halakhakang walang pakialam sa oras. Nang matapos na ang luto ko, inilagay ko sa isang malaking mangkok at lumabas. Madilim na, pero rinig ko ang usapan nila sa may terrace. Hindi pa nila ako napapansin noon. Pre, swerte mo kay Anggia. Tahimik, maganda, tapos marunong pa magluto. Pero sumagot si Ernel, sabay higop ng beer. Ay oo pare, pero minsan nakakainis din yan. Akala mo kung sinong matalino. Laging nag-review. Parang walang oras para sa akin. Babae mo naman yan pare. Dapat sumunod sa'yo. Sabay tawanan ulit. Yun nga pare. Kaya minsan gusto kong turuan ng leksyon. Aba, hindi porket nag-aaral yan mas mataas pa sa akin. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Parang biglang lumamig ang paligid. Hindi ko alam kung maiiyak ako o magagalit. Dahan-dahan kong inilapag sa mesa ang dala kong adobo. Halos hindi sila lumingon. Oh, ito na yung pulutan. Pero habang bumabalik ako sa loob ng bahay, narinig ko pa yung isa sa kanila na bumubulong-bulo. Magaling pala magluto si misis mo, bro. Sana marunong din yan sa ibang bagay. Pero hindi doon nagtapos si Regimbal. Bigla siyang nagsalita ng malakas. Proud na proud. Parang ipinagmamalaki sa buong barangay. Oo naman. Hindi lang sa pagluluto magaling yung nobya ko, no? Magaling din sa kama yan. Sobrang solid, mga pre. Sabay tawanan ulit at halak-hakat. Parang binibiyak ang tenga ko sa bawat hagikik nila. Si Ernel, siya yung tipong kiss and tell. At doon ko na-realize, baka naikwento na niya ang mga bagay na dapat amin lang dalawa. Yung mga gabing ako lang dapat ang nakakaalam. Ang mga sandaling pribado. Ginawa niyang biro sa harapan ng mga tropa niya. At ito pa mga pare ha, sexy pa yan. Siya pa yung madalas nagyayaya kahit pagod ako sa trabaho. Iba to pre. Iba tong jowa ko. Sabay-sabay silang nagtawanan. Naghahampasan pa ng balikat. Parang proud na proud siya sa sarili. Ako, hindi ko alam kung saan ko itatago ang mukha ko. Nahihiya ako sa Regimbal. Hindi lang dahil pinag-uusapan ako, kundi dahil parang wala akong dangal sa paningin nila. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumabas at harapin siya. Pero pinili kong pumasok sa kwarto. Tahimik. Doon ako umiyak ng walang ingay. Kinabukasan, hindi ko siya kinausap. Hindi ko rin siya inasikaso. Gusto kong maramdaman niya yung mali niya. Gusto kong siya mismo ang makaintindi. Babe, bakit mo ba ako iniiwasan? May nagawa ba akong mali? Tahimik lang ako. Sinadya kong hindi tumingin. Lumapit siya at umupo sa harapan ko. Babe naman sabihin mo na gagawin mo pa akong manghuhula. Ano bang problema? Hindi ko pa rin siya sinasagot. Kaya nag-iba ang tono niya. Siguro ayaw mo na sa akin O baka gusto mo na yung isa sa mga kabarkada ko. Aminin mo nga. Aminin mo.
Napataas ang boses ko. Ano bang iniisip mo, Arnel? Hindi ako ganun babae, okay? Ayaw ko lang sa ugali mo kapag nakainom. Kailangan mo ba talagang magkwento sa kanila lahat? Pati mga bagay na dapat sa atin lang dalawa? Kaibigan ko naman sila eh. Mapagkakatiwalaan yun. Wala namang masama dun. Sino ba type mo dun, babe? Sabihin mo lang. Ako pa maglalakad sa'yo. Gusto ko lang maging masaya ka. Tignan mo nga yan. Nahihibang ka na siguro. Ibig mong sabihin, okay lang sa'yo na nirereto mo ako sa barkada mo? Bahagya siyang natawa. Yung malamig, walang emosyon. Pwede naman. Natigilan ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sandaling yun. Parang bumagsak lahat ng tiwalang binuo ko. Ang mga salitang mahal kita na paulit-ulit niyang sinasabi noon. At tila biglang nawala ang halaga. Ang tanong na naiwan sa isip ko, Sir Gimbal, minahal ba talaga niya ako? O ginamit niya lang ako para sa kwento niya sa tropa? Hindi ko na ulit pinansin, Sir Gimbal. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagre-review ko kahit nanginginig pa rin ang kamay ko sa inis at sakit. Ang hirap makapag-focus kapag ang utak mo punong-puno ng tanong. Kinaumagahan, ginising niya ako ng maaga. Narinig ko ang tunog ng kawali mula sa kusina at ang amoy ng sinangag na may bawang. Paborito ko iyon. Sumilip siya sa pinto. Ngumiti. Parang walang nangyari kagabi. Babe, gising na. May niluto ko para sa'yo. Hindi ko siya pinansin agad. Pero habang lumalabas ang amoy ng itlog at sinangag, parang unti-unti akong napapahinga. Lumabas ako ng kwarto. Nakayuko at nakita ko siyang abalang nag-aayos ng mesa. Kain na tayo, babe. Pasensya na sa kagabi Hindi ko sinasadya, napasarap lang ng inuman. Tahimik ako, pero umupuri. Tumikim ako ng sinangag. Mainit at sakto ang alat. Sakto sa timpla. At gaya ng dati, doon ako nadadala. Sorry na, babe. Hindi ko na uulitin, promise. Ikaw lang naman ang mahal ko. Minsan lang talaga ako ma-carried away sa tropa. Tumingin ako sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko siyang pagalitan pa. Gusto kong maramdaman niyang nasaktan ako. Pero, nang makita ko yung mga mata niyang may halong lambing, may konting guilt. Parang napagod na lang ako. Huminga ako ng malalim. Sige na nga, Arnel, pero sana totoo yung sinasabi mo. Ngumiti siya. Sabay lapit at iyakap sa akin. Totoo, babe. Hindi ko na ulitin, promise. At sa yakap niyang yun, akala ko muli kong mararamdaman yung dating Arnel. Yung mabait, yung sweet, maasikaso. Pero hindi ko alam, Sir Gimbal, na sa mga susunod na araw, mas matindi pa pala ang sakit na mararanasan ko. Isang araw, habang nagre-review ako sa kwarto, biglang may pumasok na message sa cellphone ko. Ate, pwede ba tayong magkita? Ako to, si Alexandra. Kambal mo ko. Napakunot-noo ako. Kambal. Akala ko prank lang. Pero habang binabasa ko ulit, may kakaibang kilabot akong naramdaman. Hindi takot, kundi yung pakaramdam na may matagal ka nang hinahanap pero hindi mo alam na hinahanap mo pala. Matagal na akong walang balita sa totoong pamilya ko, Sir Gimbal. Lumaki akong iniisip na baka iniwan lang ako. O baka ayaw lang talaga sa akin. Pero nang mabasa ko yung text na yun, parang may kumurot sa puso ko. Dala ng kuryosidad, tinawagan ko yung numero. Hello?
Totoo ba yan? Kambal kita? May sumagot na babae. Halos pareho ng boses ko pero mas malambing. Oo ate, hindi lang kapatid. Kambal talaga. Matagal na kitang hinahanap. Nalaman ko lang ang address mo kamakailan pero pagpunta ko ron, wala ka raw. Gusto sana kitang makilala. Pwede ba tayong magkita ate? Nang marinig ko yon, hindi ko na napagilan ng luha ko, Sir Gimbal. Ang tagal kong hinintay yung ganitong pagkakataon. Yung may tatawag sa akin at magsasabing pamilya kita. Kaya agad kaming nagkasundo na magkita sa mall pagkatapos ng klase ko. Paglabas ko ng school, diretso ako sa mall. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kaba, tuwa, takot. At nang makita ko siya, parang tumigil ang paligid, Sir Gimbal. Kamukhang kamukha ko nga siya. Parang salamin na may sariling buhay sa harap ko. Magkapareho kami ng ngiti, tindi, pati yung paraan ng pagtitig. Bigla na lang kaming nagkayakapan ng mahigpit. Parang may taon kaming gustong habuli. Kamusta ka na ate? Habang pinupunasan niya ang luha sa mata ko. Ayos lang, ikaw. Kamusta ang buhay mo? Napatingin siya sa ID ko na nakasabit sa leeg. Nag-aaral ka pa pala? Sabi niya, may halong tuwa at lungkot. Oo, sinisikap kong makatapos. Ikaw ba, kamusta yung pag-aaral mo? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Mag-isa na lang ako sa buhay. Namatay na ang asawa at anak ko sa aksidente. Sayang hindi mo sila nakilala. Parang biglang lumabig ang hangin sa pagitan namin. Hinawakan ko ang kamay niya. Nakikiramay ako. Kung gusto mo, pwede ka na muna sa bahay. Wala namang pumupunta ron. Kasi may kalibin na ako ngayon, si Ernel. Ipapakilala kita sa kanya. Surprise na lang. Sigurado akong magugulat siya kapag nalaman niyang may kakambal ako. Hindi ko pa alam noon. Pero, yung pagkikita naming iyon, yun pala ang simula ng lahat ng pagbabago. Sumakto naman, Sir Gimbal, na naging abala si Ernel sa trabaho. Kaya hindi ko agad napakilala si Alex. Minsan, gusto ko siyang isama sa bahay. Pero laging wala si Ernel. Kapag nandyan naman si Ernel, ako naman ang busy sa school. Kaya ayon, inabot ng ilang araw na hindi ko pa rin nababanggit sa kanya ang tungkol sa kakambal ko. Isang gabi, habang nagkakape kami ni Alex sa dati kong bahay, bigla siyang ngumiti. Alam mo ate, bakit kaya hindi natin iprank yung boyfriend mo? Napatingin ako sa kanya. Ha? Prank? Paano? Di ako muna ang uuwi sa inyo. Magpapanggap akong ikaw. Tignan natin kung mapapansin niyang hindi pala ikaw yung kasama niya. Ngumiti siya. Loko ka talaga. Baka magalit yun. Di surprise natin. Wala lang, para masaya. Curious lang ako kung gaano ka talaga niya kakilala o kamahal ate. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, Sir Gimbal. Siguro dala ng excitement o baka gusto ko ring makita kung gaano nga ako kakilala ni Ernel kaya pumayag ako. Kinabukasan, sinabihan ko si Alex kung anong oras umuuwi si Ernel. Pati kung anong mga bagay na madalas kong ginagawa sa bahay. Kung paano ako magsalita. Kung saan ako naglalagay ng bag. Pati kung paano siya binabati kapag dumadating siya. Bago siya umalis, ngumiti siya sa akin. Don't worry ate, magaling naman akong umarte.
kinagabihan, nag-text si Ernel. Babe, pauwi na ako. Namiss kita. Napangiti ako. Pero sabay napaisip. Nandyan na siguro si Alex sa bahay ngayon. Ilang minuto lang ang lumipas. Hindi na siya nagre-reply. Makalipas ang kalahating oras. Tinawagan ko siya. Pero walang sumasagot. Kinabukasan. Hindi ko rin agad nakita si Alex. Hindi siya bumalik sa tinutuloyan ko. At kahit sa mga chat o tawag, sin lang, walang reply. Noong una, akala ko nagtatampo lang siya. Dahil baka hindi nagustuhan ni Ernel ang prank. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin kong iba na ang pakikitungo sa akin ni Alex. May halong galit, hiya at tampo. Hindi ko na alam kung alin doon ang totoo. Wala naman kaming naging problema bago yung prank. Pero simula noon, naging mailap na siya. Kapag nagchat-chat ako, ang sagot niya ay laging maikli. Minsan pa ay walang reply. Kapag nagkikita naman kami, laging may iwas ang tingin. Hindi ko maintindihan, Sir Gimbal. Para bang may nangyaring hindi ko alam at ayaw niyang sabihin. Noong araw na ginawa namin yung prank, ginamit ko yung oras na yun para mag-review kasi makulit si Arnel noon. Gustong laging may kausap, may kasama. Pero ako, gusto ko nang matapos ang lahat para makagraduate at makabawi sa lahat ng sakripisyong ginawa ko. Pagkatapos noon, hinanap ko si Alex. Bigla siyang nawala. Umalis nang hindi nagsasabi. Dati, pinapatuloy ko siya sa bahay. Pero, pag uwi ko isang gabi, wala na siya. Walang sulat. Walang mensahe. Para bang bigla na lang naglaho. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng paraan. Binuksan ko ang Facebook ko at nakita ko ang luma niyang Facebook profile. At sinubukang i-trace kung taga saan talaga siya. Doon ko nakita ang ilang post niya noon. Mga lumang larawan sa isang probinsya. May mga nakatag na kaibigan. Minessage ko ang ilan. Nagtanong ako ng maayos. At doon ko nakumpirma kung saan siya tumutuloy. Bago ako umalis, nag-text ako kay Ernel. Babe, magiging busy ako. May aasikasuhin lang sandali. Pwede ko bang hiramin yung laptop mo? Sige, gamitin mo lang. Ingat ka, babe. Simple lang ang sagot niya. Pero may kung anong kaba akong naramdaman. Habang nag-iimpake ako ng mga gamit, napatingin ako sa mesa kung saan nakapatong ang laptop niya. Bukas pa rin ito. Naka-sleep mode. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kung anong boses sa loob ko na nagsasabing buksan ko. Alam ko ang password niya. Kasi minsang pinagamit niya ito sa akin. Dahil may school project ako. Kaya nang itype ko iyon, agaran nga itong nag-open. Sa una, wala naman akong ibang hinahanap. Pero, nang mapansin ko yung folder sa desktop na may pangalang work files, private, hindi ko mapigilang mapaisip. Bakit kailangan pa niyang lagyan ng ganon? Hindi ako mapalagay, Sir Gimbal. At kahit alam kong mali, kinilig ko rin iyon. Pagbukas ko ng folder, tumambad sa akin ang mga video naming dalawa ni Ernel. Mga sandaling pribado at walang consent sa akin sa pag-video niya habang kami ay nagtatalik. Hindi ko alam kung kailan niya ginawa iyon o kung kailan niya naisipang itago ang mga ganitong klase ng video. Parang biglang bumigat ang paligid. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Parang may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Isa-isang lumabas sa screen ang mga file. Puro pangalan ng petsa. Pero may isang video na agad kong napansin. Iba ang pangalan ng file at ang petsa ay eksaktong araw noong prank na ginawa namin ni Alex. Kinabahan ako.
Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ko iyon. Pero sa loob-loob ko, may kutob na akong hindi maganda ang makikita ko. Pagbukas ng video, parang biglang huminto ang oras ko. Hindi ako ang nasa video. Si Alex ang nandoon. Hindi ko na tinapos pa, Sir Gimbal. Hindi ko kinaya. Ilang segundo lang ang tumagal. Pero sapat na iyon para maintindihan ko na may nangyaring masama. Ang kakambal ko, pinagpasapasahan at pinuwersya siya kahit ayaw niya. Ginahasa siya ng mga kaibigan ni Ernel. At si Ernel, nahagip rin sa video na nanonood at nag-e-enjoy pa. Hindi ko alam kung paano ibabalik ang paghinga ko. Parang lahat ng dugo sa katawan ko ay sabay-sabay na umakyat sa ulo ko. Napahawak ako sa noo ko. At ang tanging nasambit ko lang ay, Hindi totoo to. Sinarado ko agad ang laptop at napaupo ako sa sahig. Nanginginig ang katawan ko at paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko. Ako ang may kasalanan. Ako ang nag-aya sa prank. Ako ang nagbigay ng pagkakataon. Kung hindi sana ako pumayag na magpanggap siya bilang ako, hindi siya mapapahamak. Sana ako na lang ang nandoon. Sana ako na lang ang nakaranas lahat ng sakit na iyon. Maraming pumasok sa isip ko noon. Galit, hiya, takot, at pagkasuklam. Lahat sabay-sabay. Galit ako kay Ernel dahil nagawa niyang traidorin ako ng ganito. Galit ako sa mga kaibigan niyang kasama roon. Pero higit sa lahat, galit ako sa sarili ko. Kasi kung naging mas maingat ako, kung mas pinili kong kilalanin muna siya ng lubusan, baka hindi nangyari ang ganito. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung paano ko haharapin ang kambal ko. Pero sa mga sandaling iyon, malinaw na malinaw sa isip ko na kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Gusto kong makausap si Alex. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Gusto kong malaman kung okay pa siya. Gusto kong marinig ang buong kwento, Sir Gimbal. Dali-dali akong lumabas at bumiyahe papunta sa kanila. 5 oras din ang biyahe. Pero sa bawat minuto, pakiramdam ko ay mas sumahaba pa. Habang nakaupo ako sa bus, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang kakambal ko. Kung maayos lang ba siya? Kung nandoon pa rin siya sa bahay? Kung maaabutan ko pa siya? May kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag, Sir Gimbal. Parang may malamig na kamay na humahawak sa sikmura ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Pagkalapag ng bus, agad akong sumakay ng tricycle papunta sa kanila. Sa daan pa lang, parang ang bigat ng paligid. Wala ni isang tao ang nakangiti. At habang papalipit ako sa bahay nila, napansin kong may kumpulan ng mga tao sa labas. Doon ako lalong kinabahan, Sir Gimbal. Excuse me, anong nangyari? Ako po yung kapatid niya. Magkambal po kami. Ano pong nangyari sa kanya? Tahimik lang sila saglit bago nila ako binigyan ng daan. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. At doon ko siya nakita. Ang kapatid kong wala ng buhay. Nakahandusay siya sa sahig. May Biblia sa tiyan. Nakakalat ang mga bote ng gamot. At bumubula ang bibig. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Nanghihina ako. Parang ayaw nang gumalaw ng katawan ko, Sir Gimbal. Tanging sigaw lang ang lumabas sa bibig ko. Tulong! Kuya, tumawag ka ng ambulansya. Kuya, please.
Pero kahit sa itsura ni Alex, kahit nangingitim na ang kanyang mga labi at wala na siyang pulso, alam kong huli na ang lahat. Wala na siyang buhay. Kahit alam kong wala na akong magagawa, umaasa pa rin ako kahit konti lang na may himala, na magigising siya, na maililigtas pa namin siya. Ngunit sa mga sandaling iyon, tanging luha lang ang dumadaloy. Wala na akong ibang naramdaman kundi panghihinayang, galit, at isang matinding kirot na parang sinasakal ang puso ko. Wala na si Alex at alam kong may kasalanan ako. Sana hindi ko na lang ginawa ang prank. Sana inamin ko na lang ang totoo. Sana nakarating ako bago pa mangyari ang lahat. Kinuha ko ang Biblia na hawak ni Alex. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko iyon. At pag-angat ko ng takip, isang papel ang nahulog. Napasulyap ako at nakita kong may mga salitang nakasulat doon. Dahan-dahan ko itong binasa, kahit nanginginig pa rin ang mga daliri ko. Pinagkatiwalaan kita. Kasalanan mo to. Pinlano mo ito. Sana hindi mo maranasan ang naranasan ko. Magsama kayo sa impyerno. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang nawala ang lahat ng hangin sa paligid. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko, Sir Gimbal. Sigurado akong para sa amin iyon. Para sa akin at kay Arnel. Pero bakit ganon? Bakit hindi niya man lang ako pinakinggan? Bakit niya agad inisip na kasabwat ako? Bago pa ako tuluyang lamunin ng luha, may narinig akong boses mula sa likuran. Kawawa naman ang kapatid mo. Sigurado, hindi niya kinaya ang nangyari sa hasaot anak niya. Kaya nagawa niya yan. Nakikiramay ako, iha. Hindi ako makasagot. Hindi ako makangiti sa kanya, Sir Gimbal. Ang tanging nararamdaman ko ay kirot at matinding pagsisisi. Paano kung hindi ko lang alam na matagal na palang puno ng sakit ang kambal ko? Paano kung ako lang ang inaasahan niyang kakampi? Tapos ako pa mismo ang tumraydor sa kanya. Habang nakatingin ako sa malamig niyang katawan, parang narinig ko pa ang tinig niya sa isip ko. Galit, puno ng hinanakit, at may halong pakiusap. Doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng kasalanan ko. Oo, Sir Gimbal. Kasalanan ko to. Paano yan? Hindi pinapasok sa simbahan ng mga nagpakamatay. Masama ang pagpapakamatay, iha. Paano na ang kambal mo ngayon? Anong plano mo? Napahawak ako sa dibdib ko. Pilit pinipigil ang hikbi. Siguro po, ililibing ko na lang po siya. Wala na pong lamay na gaganapin. Kung wala pong tatanggap sa kanya, ako lang po ang makakaintindi sa kanya at sasama sa kanya hanggang sa huling hantungan niya. Tahimik lang ang mga tao sa paligid. Wala nang nagsasalita. Siguro dahil alam nilang desidido ako. Tinutuo ko ang sinabi ko, Sir Gimbal. Hindi ko na siya pinaglamayan. Ako na lang ang nag-asikaso ng lahat. Ako na rin ang humiling na isama ko sa kabaong niya ang Biblia na hawak-hawak niya bago siya mawala. Baka sakaling sa oras ng pagharap niya sa Diyos, iyon ang maging tulay ng kapatawaran niya. Habang ibinababa sa hukay ang kabaong niya, napasigaw ako sa sakit. Iyak ako ng iyak. Parang lahat ng sigaw ng puso ko ay sabay-sabay lumabas noon.
Kung kailan may pagkakataon na sana kami magkapatid na magkabandi, na makabuo ng mga alaala. Saka naman siya nawala. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakaupo sa gilid ng puntod niya. Hanggang sa marinig ko ang pamilyar na tunog ng cellphone ko. Tumunog ito ng ilang beses. Pero hindi ko pinansin. Ilang araw na rin kasi akong hindi sumasagot sa mga text ni Ernel. Hindi ko kaya, Sir Gimbal. Hindi ko siya mapatawad. Hinding-hindi na talaga. Umuwi akong balisa at wala sa sarili, Sir Gimbal. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang mga sinasabi ng matandang babae na kapag nagpakamatay daw ang isang tao, hindi siya agad tinatanggap sa langit. Maglalakbay daw muna ang kaluluwa niya. Naghahanap ng kapayapaan. Sobrang selfish man pakinggan. Pero sa isip ko, baka may pag-asa pa akong maramdaman ko pa rin ang presensya ng kambal ko. Pagdating ko sa probinsya, hindi mawala sa isip ko si Alex. Bawat sulok ng bahay, bawat tunog ng hangin sa bintana, para bang may gusto siyang sabihin. Bago ako matulog, tinitignan ko ang kisame at nagdadasal na sana magpakita siya. Hindi para takutin ako, kundi para maramdaman kong nandyan pa rin siya. Para marinig niya ang hindi ko sinasadya ang lahat ng nangyari. Sana mapatawad niya ako. Simula noon, hindi ko na kinuusap si Ernel. Ginost ko na siya, Sir Gimbal. Hindi ko na kayang makita o marinig pa ang boses niya. Pero alam ko, hindi pwedeng hanggang doon na lang ako. Naisip kong magsampa ng kaso. Nasa akin pa rin kasi ang laptop niya at nandoon ang mga pruweba. Kaya umuwi ako sa bahay na tinitirhan namin noon. Dala ang mabigat na dibdib at ang laptop na iyon. Tahimik ang paligid. Parang walang ibang nilalang doon kundi ako. Doon ko na rin piniling magpalipas ng gabi. Sa isip ko, ito na ang simula ng paghahanap ko ng hustisya para sa kakambal kong si Alex at para sa sarili ko. Naging miserable rin ang buhay ko, Sir Gimbal. Para bang namatay na rin ang kalahati ng katawan ko nang mawala si Alex. Sinayang ko ang pagkakataong magkaroon kami ng pamilya. Naging bulag ako sa pag-ibig ko kay Ernel. Hindi ko nakita ang mga palatandaan, ang mga kasinungalingan niya. Hanggang sa huli na ang lahat. Simula noon, hindi na ako nagbukas ng ilaw sa bahay. Para bang ang dilim na iyon ang kaisa-isang bagay na nakakaintindi sa bigat ng dibdib ko. Gabi-gabi, nakatitig lang ako sa dingding. Iniisip kong anong klaseng buhay sana ang meron ako kung buhay pa si Alex. Ini-imagine ko siya. Kung paano sana siyang ngumiti. Kung paano sana kami sabay nahaharap sa mga problema. Magkakampi laban sa mundo. Isang gabi, habang ganoon ang ginagawa ko, may narinig akong tumawag. Mahina lang sa una. Kambal. Napatingin ako sa paligid. Wala naman akong kasama. Tahimik ang bahay. Pero malinaw talagang narinig ko ang boses niya. Alex? Mahinang sabi ko. Halos pabulong. Baka sakaling sagutin niya ulit. Tahimik. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Muli ko siyang narinig. Kambal, magpapahit ka. Nanindig ang balahibo ko, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung guni-guni lang iyon o totoo. Hinawakan ko ang ulo ko. Pinilit kong isipin na baka stress lang o baka dahil ilang araw na akong hindi natutulog. Pero naulit na naman. Magpapahit ka. Magpapahit ka. Paulit-ulit. Palakas ng palakas. Parang galing sa paligid. Sa dingding.
sa hangin. Hindi ko na alam kung saan ako titingin hanggang sa napasigaw ako. Wala akong kasalanan. Huwag mo akong takutin, Alex. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Kakampi mo ko. Nanginginig ako habang sumisigaw sa kawalan. Pero biglang pumitik ang ilaw. Namatay. Tapos bumukas ulit. Patay bukas. Patay. Paulit-ulit. Parang may gustong iparamdam. Lumamig ang hangin sa buong kwarto. At doon ko naramdaman na may presensya sa likod ko. Parang may yakap. Mabigat. Malamig at kilalang kilala ko ang pakiramdam. Parang siya. Parang si Alex. Naiyak ako ng tuluyan. Patawarin mo ko. Hindi ko yun ginusto. Maniwala ka sa akin, Alex. Hindi ko alam. Habang sinasabi ko iyon, tumigil bigla ang ilaw sa pagpatay-sindi. Tahimik ulit ang paligid. Pero bago pa ako makabangon, may narinig akong kaluskos mula sa mesa sa gilid ng kama ko. Isang tunog ng bahagyang nahulog. Dahan-dahan akong lumingon. Nanginginig pa rin. Doon ko nakita sa sahig ang Biblia. Ang parehong Biblia na inilagay ko sa kabaong ni Alex. Pinulot ko ang Biblia sa gimbal. Nanginginig pa ang mga kamay ko. Pag-angat ko ng ulo, doon ko nakita ang picture frame naming dalawa ni Alex na nakapatong sa estante. Dati, iyon ang isa sa mga paborito kong tinitignan bago matulog. Magkahawak kami ng kamay. Parehong nakangiti. Pero ngayon, napaatras ako. Ang mukha niya sa larawan ay may dugo. Dumadaloy iyon mula sa mga mata niya pababa sa pre. Hindi ko alam kung saan galing. Pero totoo ang nakita ko. Ramdam kong may malamig na hangin na dumaan sa bato ko. Napakapit ako ng mahigpit sa Biblia ang hawak ko at nagsimulang manalangin. Panginoon, patawarin mo po ako. Ilayo mo po ako sa masama. Paulit-ulit kong sambit habang tumutulo ang luha ko. Habang nakapikit ako, bigla kong narinig ang isang malakas na pagbagsak mula sa labas. Parang may pumutok o bumangga sa pinto. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at lumabas ng kwarto. Gulat ako nang makita kong wasak ang pintuan. Parang may sumipa o dumikit mula sa labas. Pagpasok sa sala, nakita ko si Ernel. Hingal na hingal. Halatang kabado. Andito ka na pala. Nabalitaan ko sa mga kapitbahay mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Okay naman tayo ah. Tapos bigla mo akong ginoghost. May nagawa ba akong mali? Hindi ako nakasagot agad. Pero kusa na lang gumalaw ang kamay ko. Malakas kong sinampalang mukha niya. Umalingaw iyon sa buong bahay. Ang kapal ng mukha mo magmaang-maangan. Sigaw ko. Halos mabasag na ang boses ko sa galit. Napatitig siya sa akin. Halatang nagulat. Teka. Ano na naman bang problema mo? Hindi mo ba nagustuhan? Parang may sumabog sa ulo ko sa galit dahil sa sinabi niyang iyon. Walang hiya ka. Kasalanan mo to. Ikaw ang demonyo ng buhay ko. Sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Umurong siya na naguguluhan. Ano bang pinagsasabi mo? Kanina pa nga kitang tinatawag sa labas. Hindi ka sumasagot. Nag-aalala ako sa iyo, babe. Umuwi ka na. Pag-usapan natin to. Hindi na ako sasama sa iyo. Hindi na kailanman. Ikaw ang sumira ng buhay ng kakambal ko.
Biglang nanlaki ang mga mata niya. Parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Unti-unti siyang umatras. Nanginginig. Halos mabulunan sa sarili niyang hininga. Sino yan? Akala ko mag-isa ka lang. Sino yung kasama mo? Para kang may doppelganger ah. Napalingon ako, pero wala akong nakita sa likod ko. Ngunit, may salamin sa dingding sa likuran ni Ernel. At doon ko nakita kung ano ang nakikita niya. Sa refleksyon ng salamin, nakatayo si Alex. Nakatingin siya sa amin. Iyong mga mata niyang dating buhay, ngayon ay puno ng dugo. Dumadaloy iyon pababa sa pisngi niya habang bumubula ang kanyang bibig. Gaya ng nakita ko nang matagpuan ko siyang patay. Bigla na lang hinawakan ni Ernel ang kamay ko. Mahigpit. Parang takot siyang mawala ako. Tara na, umalis na tayo rito. Hindi na ako nakapalag nang hilahin niya ako papunta sa pinto. Tumakbo kami palabas ng kwarto. Pero, bago pa kami makalabas ng bahay, biglang may malamig na hangin na dumaan. At sa harapan namin, tumambad ang kaluluwa ni Alex. Nakatayo siya sa gitna ng pintuan. Maputla, duguan ng mga mata at mabagal ang bawat galaw. Ang damit niyang suot ay iyon pa rin. Suot niya noong huli ko siyang nakita. Basang-basa ng dugo. Hindi siya nagsasalita. Pero nakatitig sa amin, lalo na kay Ernel. Napaatras si Ernel, nanginginig. Ano to? Sino siya? Halos pasigaw niyang tanong, habang pilit akong hinahatak papalayo. Tara na! Sigaw ko rin. Pero bago pa man magawang umiwas, biglang nagsarang malakas ang pinto sa harapan namin. Parang may puwersa ang pumigil sa amin. Lumingon kami para hanapin ang ibang daan. Pero bawat pintong nilapitan namin ay kusa ring nagsara. Parang ayaw kaming palabasin ng bahay. Ano bang nangyayari? Sino siya, Anggi? Halos maiyak si Ernel. Takot na takot. Bitawan mo ko. Sigaw ko. Pilit kong binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Hindi ko sinagot ang mga tanong niya. Hindi ko kayang magsalita. Nakatingin ako kay Alex. Tahimik siya pero ramdam kong may gusto siyang iparating. Yung mga mata niya ay puno ng lungkot pero may halong galit. Para bang sinasabi niya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Sir Gimbal. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang lumamig at bawat hakbang namin ay parang may aninong sumusunod. Ramdam ko, hindi pa tapos si Alex. Habang nasa kusina kami, biglang nagkagulo ang paligid. Isa-isang nahulog ang mga gamit, mga plato, baso at kutsara. Parang may kung anong puwersang humahampas sa mga iyo. Nagkabasag-basag ang mga pinggan sa sahig. At ang tunog ng mga pira-pirasong salamin ay kumakalansing sa katahimikan ng gabi. Babe, anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Sigaw niya habang napaatras at napasiksik sa dingding. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Pero ako'y nanlalamig. Hindi na ako makakilos. Sir Gimbal, ramdam ko na si Alex ang may gawa noon. Parang nilabas na niya ang lahat ng galit na matagal niyang kinikimkim. Yung mga gamit na iyon, lahat pag-aari ng foster parents namin. Ang mga taong umampun sa akin, nagpalaki at itinuring akong tunay na anak. Pero ngayon, isa-isa silang binabasag ni Alex. Alex, tama na. Wala ka nang mapapala sa ganito. Pakinggan mo muna ako.
Sigaw ko habang lumalapit sa gitna ng kusina. Iniwasan ko ang mga bubog na nakakalat sa sahig. Pero parang hindi niya ako naririnig. Lalong lumalakas ang ikot ng mga gamit na parang ipo-ipo sa loob ng bahay. Pati ang kurtina ay kusang humahampas sa hangin. Kahit sarado naman ang mga bintana. Anggi! Lumayo ka riyan! Sigaw niya. Pero huli na. Biglang lumipad ang isang plato at muntik nang tumama sa ulo ko. Napasigaw ako at napatakbo palapit kay Ernel. Paglingon ko, nakita ko si Alex, nakalutang sa gitna ng kusina. Ang mukha niya ay puno ng dugo, pero nakangiti. Hindi iyon ngiti ng siya. Sir Gimbal, ngiti iyon ng paghiganti. Akala ko naniniwala na sa akin si Alex. Akala ko naiintindihan na niya na wala akong kasalanan, na hindi ko ginusto ang nangyari sa kanya. Pero mali ako, Sir Gimbal. Galit siya. Galit na galit. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang puot na yon. Pero ramdam ko, gusto niya akong patayin. Bigla kong narinig ang sigaw niya. Malakas, matinis. Parang kumakalas sa mismong hangin. Ikaw dapat to. Hindi ako. Kambal tayo. Dapat mamatay ka na rin. Sir Gimbal, sobrang natakot ako noon. Alam kong hindi ako kayang hawakan ni Alex. Pero nakakapagpagalaw siya ng mga gamit at bawat galaw ng mga iyon ay parang suntok ng galit niya sa akin. Lumilipad ang mga plato. Umaalog ang mesa. Nagkakabasag-basag ng salamin. Ang mga ilaw ay nagpapatay-sindi. At sa bawat kislap ay nakikita ko ang anyo niya. Madilim, duguan at puno ng puot. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lahat ng takot, lahat ng guilt, sabay-sabay na bumabagsak sa akin. Tama na. Tama na. Pero imbis na tumigil, ginaya lang ako ni Alex. Pareho kaming sumisigaw sa loob ng bahay. Ang boses ko at ang boses niya ay nagbabanggaan. Parang dalawang kaluluwang naglalaban. Tama na. Tama na. Habang ang luha ko ay tuloy-tuloy na bumabagsak. Pero sa bawat salitang binibitawan ko, mas lalo siyang nagiging malakas. Tama na. Hindi ko titigil. Sabay kalabog ng mga upuan at pagkabasag ng bintana. Doon ko lang talaga naramdaman, Sir Gimbal, na kahit kambal kami, ibang-iba na siya. Ang kaluluwa niya ay dating puno ng saya. Ngayon ay naging nilalang ng galit at paghiganti. Naramdaman kong parang unti-unting nawawala ang kontrol ko sa sarili ko, Sir Gimbal. Habang patuloy ang pagsigaw ni Alex, parang may malamig na hangin na pumasok sa dibdib ko. Dumiretso sa puso ko. Tapos kumalat sa buong katawan. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Para akong manika na hawak-hawak ng hindi nakikitang kamay. Kambal, kung ayaw mong maramdaman ang sakit ko, maramdaman mo na lang kung paano pumatay. Yun ang huling narinig kong sabi ni Alex, bago tuluyang dumilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Ang tanging naririnig ko ay mga yabag sa sahig, mga basag na hininga, at ang tunog ng kutsilyong dumudula sa lamesa. Ang huni ng hangin ay parang tawa ni Alex, pabulong pero nakakatindig balahibo. Nang magbalik ang ulirat ko, nasa harap ko si Ernel. Nanginginig siya. Puno ng takot sa mga mata niya. Babe,
Anong ginagawa mo? Pero hindi ako makasagot. Parang hindi ko boses ang naririnig ko sa sarili ko. Kasalanan mo to, Arnel. Kasalanan mo lahat ng ito. Pero hindi ko alam kung ako ba ang nagsasalita o si Alex na nasa loob ko na. Bigla na lang gumalaw ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero mahigpit ang kapit ko sa kutsilyo. Mainit ang palad ko. Nanginginig. Pero tuloy-tuloy ang kilos. Hindi ako to. Hindi ako to. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero huli na. Narinig ko ang tunog ng kutsilyong bumuon. 1 beses. 2. Hanggang sa tumatlo. At sa bawat saksak, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Ang pagtigil ng oras. At ang malamig na tinig ni Alex na humahalo sa hinga ko. Si Arnel naman ay nakikiusap sa akin. Napatigil ako nang makita kong si Arnel ay nakahandusay na sa sahig. Bumubula ang bibig ng dugo. At unti-unting nawawala ang buhay sa mga mata niya. Ang dugo niya ay kumakalat sa sahig. Dahan-dahang umaabot sa mga paa ko. Mainit, malapot at amoy bakal. Alex, anong ginawa mo? Bulong ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Pero sa salamin na nasa gilid ng dingding, nakita ko siya na nakangiti. Si Alex sa likod ko. Duguan ang bibig at pabulong na nagsabi, Ngayon pantay na tayo, kambal. Ngayon kakampi mo na ako. Siya ang dahilan kaya dapat lang napatayin mo siya. Kahit mahal mo pa siya. Kambal mo ko. Kung hindi mo yun ginawa, ikaw ang magbabayad. Doon ko lang napagtanto, Sir Gimbal, na hindi ko alam kung siya ang sumanib sa akin o kung ako mismo ang naging halimaw na kagaya niya. Bumalik ako sa huwisyo nang marinig ko ang malakas na huni ng ambulansya, Sir Gimbal. Napabitaw ako sa kutsilyong hawak ko. Takot na takot ako at baka ako ang sisihi. Sino ba naman ang maniniwala kapag sinabi kong sinaniban ako? Hinawakan ko ang leeg ni Arnel at nagpapasalamat akong may pulso pa siya. Hindi ko maatim na makapatay ng tao. Baka lamunin lang ako ng konsensya ko. Dinala kami sa ospital. Ako ay wala namang galos na kahit ano. At si Arnel ay nasa kritikal na kondisyon. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang ginamit ko para maibiyahe siya papuntang ospital, Sir Gimbal. Parang may naggagabay sa akin. O baka naman si Alex pa rin iyon. Ayaw lang siguro niyang tuluyang mamatay si Arnel nang hindi ako nagdurusa. Habang nasa emergency room siya, nakaupo ako sa labas. Nanginginig at putlang-putla at tulala sa mga kamay kong may bakas pa ng dugo. Anong nagawa ko? Diyos ko. Anong ginawa ko? Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Wala na akong pamilya. Wala na akong kakampi. Puno ng tanong ang isip ko. Paano ko ipapaliwanag sa mga pulis kung bakit ako may hawak na kutsilyo? Paano kung sasabihing sinaniban ako ng kakambal kong patay na? Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang doktor. Mrs., stable na siya, pero kailangan nating bantayan. Malalim ang sugat at marami na rin nawalan dugo. Tumangulang ako, pero hindi ko magawang lumapit sa loob. Sa bawat pintig ng ilaw sa hallway, parang naririnig ko pa rin ang bulong ni Alex sa likod ng tenga ko. Hindi pa tapos to, kambal. Nang gabi ring iyon, nagpasya akong hindi na muna umuwi. Nanatili ako sa ospital.
sa may waiting area. Habang nakapikit ako, bigla na lang bumukas ang ilaw sa hallway isa-isa. Parang may naglalakad. Sa monitor ng CCTV sa may nurse's station, nakita kong may aninong dumaan papasok sa kwarto ni Ernel. Hindi totoo to. Tumakbo ako, Sir Gimbal. Bawat takbang ko ay parang mabigat at habang papalapit ako sa pinto, lumamig ang paligid. Nang buksan ko iyon, nakita ko si Arnel na nakadila, pero walang malay. Nasa ibabaw niya si Alex, nakayuko. Duguan pa rin at nakatingin sa akin. Hindi mo siya dapat niligtas, Kambal. Hindi mo dapat binawi ang kamatayan niya. Doon ako napasigaw. Hinablot ko ang Bibliyang dala ko mula sa bag. Nilapag ko sa kama at buong lakas loob kong binasa ang dasal na alam ko. Pero sa bawat salita, lalong lumalakas ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. At nararamdaman ko ang kamay ni Alex sa balikat ko. Malamig at mabigat. Hindi mo ko maliligtas. Magkasama tayo hanggang dulo. Sir Gimbal, doon nagsimula ang panibagong bangungot. Ang bangungot na kahit gising ako, hindi ko na kayang takasan. Mas lalo pang lumakas ang hangin, Sir Gimbal. Parang may bagyong dumaan sa loob ng kwarto. Tumutunog ang mga gamit. Kumakaskas ang kurtina sa dingding. At kahit nakasara ang bintana, ramdam ko ang hampas ng malamig na hangin sa balat ko. Lumapit si Alex sa walang malay na si Arnel. At sa bawat takbang niya ay lumalalim ang kilabot na nararamdaman ko. Alex, tama na. Makukuha pa rin natin ang hustisya kahit hindi siya mamatay. Nasa akin ang laptop. Nandiyan ang mga ebidensya. Makukulong natin siya. Hindi natin kailangan pumatay. May ibang paraan pa, please. Hindi sa ganitong paraan. Pero hindi siya tumigil. Lalong lumalim ang tinig niya kay Ernel. Punong-puno ng galit at poot. Kayo ang pumatay sa akin. Buhay rin ang kapalit para matahimik na ako. Nakita kong dahan-dahan niyang inilapat ang kamay niya sa liig ni Arnel. Wala man akong nakikitang laman o katawan. Pero kitang-kita ko kung paanong biglang nagkumbulsyon si Arnel. Nag-umpisa siyang hingalin, namumula, at parang may hangin na pumipigil sa kanya. Alex, tama na. Kung may dapat magdusa, ako na lang. Ako na lang ang patayin mo. Tumigil siya saglit. Ang mukha niya ay maputla, pero ang mga mata ay galit na galit. Parang apoy na nagliliyab. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa sandaling iyon, ay para bang naramdaman kong bumigat ang paligid. Gusto mo talaga na ikaw? Kaya mo bang maramdaman ang sakit na pinagdaanan ko? Napalunok ako. Nanginginig. Oo. Basta itigil mo to. Sa akin ka na maghiganti. Huwag mo na siyang patayin. Tumahimik siya saglit. Tapos biglang pumatay ang ilaw. Wala akong marinig kundi ang pagbilis ng tibok ng puso ko at ang tunog ng monitor na nakakabit kay Ernel. Hanggang sa biglang nagplat iyo. Nurse! Nurse! Tulungan ninyo ako, yung pasyente. Yung lalaki. Agad namang nagsidatingan ng mga nurse at doktor. Hawak ang mga gamit. Nagmamadaling lumapit kay Ernel. Ako naman ay napasandal sa pader. Humahagulho. Habang pinapanood silang nilalapatan ng CPR si Ernel. Clear! Clear! Tumalon ang katawan ni Ernel sa kama. Ilang segundo pa. Nagpatuloy ang tunog ng monitor. Bumalik ito sa normal.
lumapit sa akin ang doktor. Pawis na pawis. Miss, stable na ulit ang pasyente. Nasa maayos na siyang kalagayan ngayon. Pero kailangan niya magpahinga. Iwasan niyo po muna ang anumang stress. Tumango lang ako, pero hindi ako nakapagsalita. Tahimik kong tinignan si Arnel sa kama. Maputla, mahina, pero humihinga pa. Habang lumalabas ang mga nurse, naramdaman ko ulit ang malamig na hangin. Parang may dumaan sa likuran ko. Hindi ko man siya nakita. Alam kong nandoon si Alex. Hindi pa tapos to, Kambal. Mahinang bulong niya sa tenga ko. At kasabay noon ay nagpatay sindi ang ilaw ng ospital. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Gimbal. Dahil alam kong hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Bigla kong narinig ang mahinang bulong sa tenga ko, Sir Gimbal. Babalik ako. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko pa rin ang hinga niya sa leeg ko. Kahit wala na akong nakitang anino. Ilang segundo pa akong hindi makagalaw. Paglingon ko, wala na siya. Simula noon, hindi na siya nagparamdam. Wala na akong narinig na tinig ni Alex. Wala na rin kakaibang nangyari. Tahimik na ulit ang paligid. Lumipas ang ilang linggo. Nakarecover na rin si Arnel. Nakalabas na siya sa ospital. At sa totoo lang, hindi ko na siya kinausap pa. Hindi niya alam na oras ng paglaya niya, may naghihintay na kaso laban sa kanya. Oo, Sir Gimbal. Kinasuhan ko siya. Pati na ang mga kaibigan niyang bumaboy sa kambal ko. Alam kong iyon lang ang paraan para makamit ni Alex ang tunay na hustisya. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang sakit. Pero sa pagkakataong iyon, gusto ko nang ilaban sa tamang paraan. Nang magsimula ang kaso, doon niya tuluyang nalaman ang lahat. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng nangyari kay Alex. Doon ko nakita kung gaano siya nagsisisi. At sa bawat hirit, palagi siyang lumalapit sa akin, humihingi ng tawad. Pasensya na. Hindi ko alam. Sana ako na lang yung namatay. Sana noong gabing sinaksak mo ko, sana natuluyan na lang ako. Ako naman ay malamig na tumugon. Sa korte na lang tayo mag-usap, Arnel. Ako lang ang nag-aasikaso ng lahat, Sir Gimbal. Sa tulong ng ebidensyang hawak ko at sa awa ng Diyos, nanalo kami. Nakulong sila. Sa wakas, nakuha na ng kambal ko ang hustisya na matagal na naming hinihintay. Akala ko tapos na ang lahat. Pero ilang buwan pagkatapos noon, nakarinig ako ng mga balita. Isa-isa raw namatay ang mga nakakulong. Mga dati niyang kasamahan. Wala nang nakakaalam ng dahilan. Walang bakas ng away. Walang sugat. Pero namatay silang lahat. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa pamilya ni Arnel. Pakiusap. Puntahan mo kami. Tungkol kay Arnel ito. Pagbukas ng message, doon ko nalaman ang lahat. Hindi raw kinaya ni Arnel ang depresyon, ang konsensya at ang takot. Araw-araw daw siyang binabangungo. Lagi raw siyang humihingi ng tawad sa kawalan. May kinakausap daw siyang babae sa selda. Hanggang sa isang gabi, natagpuan na lang siyang wala ng buhat. Nagbigti siya gamit ang sarili niyang sinturo. At doon ko naalala, Sir Gimbal, ang bulong sa akin ni Alex noon na babalik siya. At bumalik nga siya. Hindi para sa akin, kundi para tapusin kung ano ang sinimulin niya. At mula noon, tuwing gabi, tuwing naririnig ko ang hampas ng hangin, nararamdaman ko ang presensya niya. Tahimik, pero naroon lang nakabantay.
Siguro nga, Sir Gimbal. Sa wakas, natahimik na rin si Alex. Pumunta ako sa lamay ni Ernel, Sir Gimbal. Hindi ko man inaasahan. Pero habang nakatayo ako sa harap ng kabaong niya, parang may bigat sa dibdib kong hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng kasalanan niya, naging parte pa rin naman siya ng buhay ko. Hindi ko alam kung awa ba yung nararamdaman ko o takot o lungkot. Tahimik ang lamay, amoy kandila, amoy sampagita, at usok ng kape. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang tingin sa akin. May iba na parang nagtatanong kung bakit ako nandoon. May iba namang lumalapit at nagpapasalamat. Laking gulat ko nang lumapit ang pamilya ni Ernel. Hindi sila galit. Sa halip ay ngumiti pa ang ina niya at mahigpit akong niyakap. Salamat at dumating ka, anak. Alam kong kahit papaano, naging parte ka rin ng buhay ng anak ko. Sana mapatawad mo siya sa mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. Hindi ko alam ang isasagot ko, Sir Gimbal. Tumangulang ako dahil alam kong kung magsasalita ako, baka tuluyan na akong maiyak. Iniabot nila sa akin ang isang makapal na bundle ng mga papel. Mga sulat daw yun ni Ernel habang nasa kulungan siya. Iyan lahat ng sulat niya para sa'yo. Hindi namin binasa. Baka gusto mong ikaw ang unang makaalam. Paglabas ko ng bahay nila, naupo ako sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng gate. Bukas na ang langit. Malamig ang simoy ng hangin at may mga kandilang umiilaw sa paligid. Kinuha ko ang isa sa mga liham. May petsa ito. Isang araw bago siya namatay. Pagbukas ko, naamoy ko agad ang tinta. Parang sariwa pa. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko. Puro pagsisisi. Puro sorry. Puro dapat ako ang naparusahan. Pero sa huling linya niya, doon ako natigilan, Sir Gimbal. Babe, magkalayo man tayo. Kasama mo pa rin ako. Mamatay man ako, babantayan kita. Ikaw lang ang minahal ko. At ako lang dapat ang mahalin mo mula sa buhay hanggang sa hukay. Tumigil ang mundo ko. Parang biglang lumamig ang hangin. Naramdaman ko na parang may humaplos sa buhok ko. Napahinga ako ng malalim. Pero sa halip na guminhawa, mas lalo akong kinilabutan. Pag uwi ko, agad kong sinunog ang lahat ng mga sulat niya. Isa-isa kong pinasok sa lumang lata at sinindihan gamit ang posporo. Habang nasusunog ang mga papel, may naamoy akong pamilyar. Ang pabango niya. Iyong pabangong lagi niyang ginagamit. Dati ay gustong gusto ko iyo. Pero ngayon ay iba na. Masangsa. Mabigat. Parang amoy ng nabubulok na bulaklak na matagal nang nakasara sa kabaong. Lumamig ang paligid. Ramdam ko na parang may humihinga sa bato ko. Parang may yumakap mula sa likuran. Hindi ko alam kung taglamig o dahil nandyan siya. Hindi ko alam kung multo pa rin ni Alex ang naroroon o si Ernel na. Ang tanging sigurado lang ako, Sir Gimbal. Mula ng gabing iyon, tuwing sinusubukan kong matulog, may boses akong naririnig sa tenga ko. Pamilyar. Paos. Mahina pero malinaw. Sabi ko sa'yo, babe, hanggang hukay, tayo pa rin.